By the way guys, nandito ako ngayon sa Springbank. Ayan. May mga bata na doon. No? Ayan. Medyo, mahangin ngayon. Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog. Hello everyone! For today's video, meron akong share sa inyo na good news. Okay, ano ba itong good news na to? Okay, itong good news na to ay para po sa mga foreign domestic helper, magtatrabaho po sa Hong Kong or nandun na po sa Hong Kong na magsasign po ng contract on September 28, 2024. Ang kanilang sahod po ay magiging 4,990 Hong Kong dollars or equivalent of 35,977.9 in Philippine peso. Okay, so yan po ang magiging salary na ng mga foreign domestic helper na magsasign ng contract on September 28, 2024. And then, yung food allowance is still the same, hindi ho nagbago. 1,236 Hong Kong dollars or equivalent of 8,911.56. So, bali, lahat-lahat na magiging salary nila kasama ng food allowance kung ang employer nila ay bibigay ng cash yung kanilang food allowance ay meron silang total 44,889.46 magiging salary nila every month. So napakagandang balita yan guys kasi ang Hong Kong government ay every year na sila nag-i-increase ng salary ng mga foreign domestic helper. Nung dumating ako guys sa Hong Kong noong 2021, yung salary ko ay nasa 4,630 Hong Kong dollars or equivalent 30,000 plus lang yun guys. And then yung food allowance ko ay 1,121. So bale, kagandahan lang dun sa employer ko kasi yung food allowance namin ay binibigay po yun ng cash. Okay, kasama po yun sa salary namin. Kapag binibigay na po yung salary namin ay binibigay din po ng cash yung ng employer ko yung food allowance. So buong nakukuha ko nung sa sahod ko ay almost 5,000. So, ganun po, kagandahan. Kung makukuha nyo po yung food allowance, kasi pwede nyo pa yun matipid. Kasi ako, ay natitipid ko yung pagkain ko sa yung food allowance ko na pwede ko pang mapadala sa Pilipinas o sa family ko. Ganun yung guys. Kasi kami naman ay libre naman kami sa mga seasoning, sa bigas. Ang binibili lang namin na pang personal namin is yung pang breakfast, tapos yung ulam. Kasi marami naman po binibigay. Like mga noodles ay libre naman po. Binibigay naman po yun ng employer namin. So libre. So malaking tipid namin kasi natitipid talaga namin. Tapos ang kagandahan din doon, nung nandun pa ako sa Hong Kong, ay meron kami nakukuha 50 Hong Kong dollars tuwing malilate silang kumain sa dinner. For example, abutan sila ng past 11, like 11:05, 11:10, meron na kami niyang 50 Hong Kong dollars. Bibigyan niya yan automatic sa gabi. And then, tuwing Sunday naman, tuwing Sunday, off niyan, di ba? So, magkakaroon pa kami ng 200 na bayad tuwing Sunday ng gabi. Mula 6 p.m. to 11 p.m., meron kaming 200. Pero nung nabubuhay pa yan sila, lola at lolo, nakukuha namin yan ng 400 Hong Kong dollars. So, meron kami nung pera guys every week. Tapos every Friday, binibigay yun sa amin na 400 Hong Kong dollars. Nung panahon na yun, nung nandun pa ako, ay nasa 2,500 pesos pa yung guys. Kasi dati mababa pa, umabot. Minsan nagiging 6 or 6.5 yung palitan ng Hong Kong to Philippine peso. So, ngayon, ang kagandahan kasi nagtaas na naman ngayong 2024 ng salary ang Hong Kong government. Nung umalis ako doon sa Hong Kong noong 2023, kakapirma ko lang noon ng kontrata. February yung sign ng contract ko noong 2023. And then, bago ako na-sign nun, ay nag-increase na rin po ng 100 yung salary nung pagpirma ko. So, bale, bago ako umalis doon, naging 4,730 na yung salary ko noong 2023. Kaso after that, nung pakapirma ko ng contract ko, ay nag-terminate din ako after 3 months. After 3 months, yes, umalis na rin po ako ng Hong Kong. Ngayon, kagandahan ay nag-increase na naman yung Hong Kong. Bago ako dumating ng Hong Kong noon, sabi ng mga kasama ko, during pandemic, hindi po sila nag-increase ng salary ang Hong Kong government. Ngayon, mula nung 2021 ay every year na po sila nag-increase. Ngayon, ang increase po ng Hong Kong government sa mga foreign domestic helper na salary ay umabot po ng 2.5%. Kaya more than 100 po yung increase ngayon. Napakaganda guys kasi lumalaki na yung sahod ng Hong Kong ngayon. Ano ba yung mga advantage kung kayo ay nagtatrabaho sa Hong Kong? Kung kayo ay may planong mag-apply o makarating ng Canada, ng Europe country, ay madali na lang po kayong makaalis kung nasa Hong Kong po kayo.
Kasi marami po dyan mga agency na nag-hire po sila ng mga foreign domestic helper at nagde-deploy po sila ng mga tauhan o mga worker papuntang Poland. Okay, for example na lang, dun sa agency na pinanggalingan ko, ay nagde-deploy po din sila ng Poland, Czech Republic, around Europe. Marami po sila nagpapaalis ng mga foreign domestic helper papuntang Europe. Kaya yan po ang kagandahan. Kung kayo po ay nagbabalak na mag-cross country, ay mag-ano na lang kayo, mag-Hong Kong na lang po kayo. Piliin niyo po yung Hong Kong kasi madali po kayong makapag-cross country dyan. Kaysa mag-Middle East kayo, magkano sahod ng Middle East ngayon? Let's say almost 30,000. Okay, mababa, di ba? Tapos, minsan hindi pa kayo mag-off. Minsan, ano pa kayo, tatatuhin pa kayo ng hindi maganda ang employer nyo sa Middle East. Diyan sa Hong Kong, maganda dyan kasi ang mga employer dyan ay sumusunod po sa Hong Kong government. Lahat po yan sumusunod. Kung hindi sila susunod, yung mga employer dyan sa Hong Kong ay magkakaroon po sila ng fine. At, ang isa pa guys, ano pa yung pinaka-maganda dyan sa Hong Kong? Kung kayo po ay nag-work sa Hong Kong at bago lang kayo at yung contract nyo ay hindi nasunod, hindi kayo binibigyan ng tamang pagkain, hindi kayo binibigyan ng tamang sahod, wala kayong off, hindi kayo binibigyan ng off, ay pwede po kayo mag-terminate dyan. Hindi po ina-allowed ng Hong Kong government na tatuhin yung mga foreign domestic helper dyan na hindi maganda. Kaya marami po dyan nagte-terminate at pwede kayo makakuha ng panibagong employer kung kayo po ay hindi po tinatratong maganda dyan sa Hong Kong. So, pwede ho kayong makapaghanap ng trabaho kung kayo po ay mag-terminate sa mga employer nyo. Lalo na po kung hindi po maganda yung trato sa inyo. Ayan ho ang kagandahan guys kasi pwede kayo makahanap ng trabaho kung kayo po ay ma-terminate. Pero, mas maganda kung tiisin nyo na lang kasi maganda rin na meron kayong record at tatapusin yung kontrata nyo sa mga employer nyo. Madali kayong ma-hire at hindi kayo aayawan ng mga employer kung natapos nyo yung kontrata nyo. Pero kung talagang wala na kayong choice at hindi maganda yung trato sa inyo ng mga Hong Kong employer nyo, ay pwede ho kayo mag-terminate. Hindi po bawal yon na mag-terminate kayo sa mga employer nyo kasi okay naman po yon. Marami pong agency dyan sa Hong Kong na makakuha kayo ng employer nyo na pwede nyong palipatan. Isa pa, sa mga kapwa caregiver na gustong makapag-experience ng work abroad, punta na lang po kayo sa Hong Kong. Kasi sa Hong Kong ay madali po kayo makaalis papuntang Canada. So kung gusto nyo talagang mapabilis yung pag-cross country nyo, ay punta na lang po kayo sa Hong Kong. Doon na kayo mag-experience. Kung wala po kayong experience sa Pilipinas, doon kayo sa Hong Kong. Piliin nyo na yung magiging employer nyo mayroong anak na maliliit pa or matanda. Okay? Para ho mayroong kayong experience as elderly or child care. Huwag nyo pipiliin ng employer na walang anak or matandang alagaan. Parang full trabaho nyo ay bahay lang. Mas maganda na meron kayong alagaang bata or matanda para kung kayo ay magko-cross country papuntang Canada ay meron kayong experience as a child care or elderly. Yun na magiging advantage nyo guys kasi madali na ho kanyong makaalis pupuntang Canada or Europe. Ganun ho kadali sa Hong Kong. Kasi kung diyan kayo magagaling sa Pilipinas, matagal. Marami kasing kasi yung mga papeles dyan eh. Hindi kayo basta-basta makakaalis dyan. Makakauwi naman kayo kung galing kayo ng Hong Kong to Canada like me. Galing naman ako ng Hong Kong to Canada, pero nakauwi din naman ako ng Pilipinas kasi nga nakapagpa-verify naman ako ng contract ko dito sa Polo, Toronto or Migrant Worker Office sa Toronto. So, pwede naman kayo makauwi guys. Basta magpa-verify kayo ng contract nyo sa Hong Kong at yung employer nyo dito sa Canada ay sinusunod po yung minimum wage at hindi po kayo tinatatong hindi maganda. Basta naka-align yung salary nyo, yung tamang salary, every provinces ay mabe-verify po yung contract nyo. Okay? Yun nga guys, ang kagandahan na nandiyan kayo sa Hong Kong o sa Hong Kong kayo magtatrabaho, magigaining experience kasi yung salary nyo ay mataas na. O tingnan nyo ngayon, magkano na yung salary nyo? Almost 36,000 pesos. Hindi nyo ho yan makukuha sa ibang bansa tulad sa Middle East o sa Malaysia, sa Singapore. O, diba? So, sa Hong Kong, malaki na. Malaki na yung salary ng mga foreign domestic helper. Sa Hong Kong kayo, di maganda, nag-gain experience na kayo, tapos malaki pa yung sahod nyo. So, makakaipon kayo ng mga pang-placement fee nyo, pang-process nyo, pang mga documents nyo, kasi yung salary nyo ay mataas naman. Every year na po sila nag-increase ng salary ang Hong Kong government para sa mga foreign domestic helper. Ulitin ko guys na effective on September 28, 2024, ang salary po ng mga foreign domestic helper ay
nasa 4,990 Hong Kong dollars or equivalent of 35,977.9 plus food allowance. Kung makuha yun ng cash ay 8,911.56. Overall, 44,889.46. Wow! Ang laki na ito guys, diba? Malaki na yung sahod nyo sa Hong Kong. Ano pang hinihintay nyo? Apply na kayo kung gusto nyo po ng legit agency. Pwede kayo mag-apply dun sa agency ko dyan sa Malate. Meron po akong video na ginawa kung saan agency po ako galing na magpaalis sa akin papuntang Hong Kong. O, pwede kayo mag-apply dun guys at legit po sila. So yun lang guys, share ko lang sa inyo yung update salary para sa mga foreign domestic helper na nagtatrabaho po sa Hong Kong. O, maganda po talaga ang Hong Kong government kasi po lagi na sila nag-increase every year ng kanilang sahod. Ngayon ay mas tumaas, naging 2.5% na yung kanilang binigay na increase para sa mga foreign domestic helper. So yun lang guys. So guys, if you find my video helpful, please paki-subscribe naman po and do like and share na rin po kung nagustuhan niyo po yung mga video ko at nakakatulong po sa inyo. Please paki-click naman po yung bell notification para ma-notify po kayo sa mga bago kong video. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye. God bless us all.